nakita niyo yung video ko nun, yung nakalagay 2 months, may status in 2 months. Ganun pa rin yung status ko ngayon dito sa Canada. Kamusta kayo mga papi? So wala lang akong pasok ngayong araw kasi ni-interview ako kanina. Siyempre unahin ko yung interview bago yung pasok. Pero dito lang din ngayon ako sa bahay. Gaayos lang ng mga gamit-gamit. Tapos ngayon paglabas ko, bumungad sa akin parang umuulan ng maliliit na bloke ng yelo. Ito guys, papakita ako sa inyo. Ayan, malalaki yung mga patak niya guys. Dito baka mas kita dito. Ito siya guys, oh. Mga bloke ng yelo guys. So ito yung ngayon pumapatak dito. Kala mo kasi laki ng mga malalaking asin. So nasa bahay lang tayo ngayon. Buti hindi rin ako nag part time ngayon kasi nga ang pangit ng panahon. Kaya nandito lang din ako sa bahay. Tsaka nag-aaral-aral lang din ako ng mga dito, bagay-bagay. Tsaka yung may ginagawa kasi akong edit pa dun sa pinagpa-part-timean kong real estate. So nag-edit pa ako ng mga video ngayon. Yung nakita niyo sa last video, yun yung ginagawa ko ngayon. Wala lang, gusto ko lang i-share yung panahon ngayon. Ito yung panahon ngayon guys, oh, makulimlim. Tsaka yung mga halaman dito naglalagas na. Ayan oh. Ito pa oh. Ayan oh. Yung mga bloke ng yelo guys. First time ko lang din kasi maka-experience ng ganito. Kaya medyo na-e-elips pa tayo. Siguro pagka tumagal tayo dito, normal na lang din to sa atin. Oh, ang dami oh. You know. Mga bloke ng yelo. Pasok na lang muna ako kasi may mga kukunin lang sana akong gamit kaso next time na lang. Kasi nga umuulan ng yelo dito ngayon. So tapos na tayo maligo guys. Wala rin naman masyadong gagawin ngayon. So magkikwento na lang din muna ako ng buhay ko dito after 3 months. Kung nakita niyo yung video ko nun, yung nakalagay 2 months, may status in 2 months. Ganun pa rin yung status ko ngayon dito sa Canada. So wala pa rin tayong full time. Meron tayong mga part time pa rin kasi busy pa rin kami dun sa events namin dun sa Halloween. Actually Halloween kakatapos lang. Pero nagdi-dismantle na kami. So at least goods pa din kasi meron tayong pinagkakakitaan na part-time kaysa wala, 'di ba? Mahirap din kasi masiro talaga dito, guys. Pero okay lang din naman, masaya din naman yung journey kasi may mga interviews pa rin naman tayo kahit papaano, kaso it will take time. So ayan, napapa-English na tayo dito, no? So yun lang guys, sinishare ko lang yung experience ko dito na kahit 3 months wala pa rin tayong full time, pero ayos lang kasi trust the process kumbaga, kasi nagsisimula pa lang din talaga tayo dito. So gusto ko lang din magpasalamat talaga dun sa sa events na yan, kasi kung wala yung events na yan guys, wala talaga kaming kinikita dito. Akalain mo yun, malaking tulong talaga sila kahit papaano. Yun nga lang medyo malayo talaga yun sa trabaho na iniisip nyo, kasi yun talaga parang labor job lang, pero ayos lang kasi chill lang naman doon, buhat mga ganon. Yung typical na maglo-load ka ng mga gamit sa truck, pero at least kung di ka choosy goods na yun, kasi sobrang physical lang ng work. Kahit umulan, kahit umaraw, tuloy-tuloy pa rin kami kasi syempre operations yun. Tips ko lang din siguro sa mga baguhan dito sa Canada, huwag kayo masyadong magdamdam kung wala pa kayo nakikitang full time, wala pa kayo nakikitang trabaho. Basta ang isipin nyo,
kung saan merong kita, pasukin nyo muna. Kasi hindi nyo masabi. Katulad nung yung part-time siya ngayon. Nalaman ko lang siya dun sa nakilala kong kaopisina ko lang sa Bath and Body. So, hindi nyo talaga masasabi yung kapalaran nyo, guys. Ang tip ko lang din sa inyo, tuloy-tuloy lang kayo sa paghahanap ng work. Tuloy-tuloy lang kayo sa paghahanap ng mga part-time. Tsaka maging friendly kayo sa mga sa mga taong nakapaligid sa inyo dito. Tanggalin nyo yung politika na yan, kasi balang araw sila din yung makakatulong sa inyo. Yun yung naging ko dito, yung naging experience ko dito. Tsaka yung mga napansin ko, yung ine-expect mo, hindi yun yung mangyayari sa'yo. Yung minsan yung hindi mo ine-expect, yun pa yung mangyayari sa'yo. So yun yung mga kaganapan dito sa buhay Canada, Tapos meron pa pala ako hindi na-share sa inyo, Before, natanggap na ako as full-time. Yun nga lang, hindi naging malinaw yung usapan namin. Siyempre hindi ko nababanggitin yung company. Ang in-applyan ko doon is content creator. Nung na-interview ako, tinanong nila yung background ko and all. Tinanong nila experiences ko as a for being a marketing professional. Yung mga ganun, kasi graduate po ako ng marketing. Diniscuss ko yung mga skills ko, mainly sa mga videography, mga marketing campaigns na yan, social media ads. So, nangyari, nung natanggap ako sa initial interview, nag-email kami. Nagbigay siya ng offer, tapos nag-counter ako na nag-demand ako ng onte. Kasi syempre, di ba, kailangan din natin gumanon sa mga employer dito kung worth it talaga na dapat ganun yung sahod nyo. Pero dapat ganun tayo, hindi tayo mahihiya, direct to the point. So, nangyari, binigyan niya ako ng magandang sahod. Binigyan niya kagad sa akin, hindi per hour. Ang nilapag niya sa akin, ito yung sahod mo per year. So, maganda yung binigay niya. Yun nga lang, to cut the long story short. Nung nag-first day ako sa kanila, yung pinag-usapan namin dati na trabaho ko, pagdating ko doon, hindi pala yun yung gagawin ko. So, nag-try ako doon ng first day hanggang second day. Sa second day, nag-usap na kami kagad na may ine-expect siya sa akin na yun yung gagawin ko. Pero, sinabi ko sa kanya na hindi mo naman sa akin to sinabi in the first place. So, parang, shit happens lang din talaga. Tsaka, di ko alam kung anong trip din nun, ng employer na yun. So, yun yung mga na-experience ko dito. Mag-iingat lang din kayo sa mga employer na gano'n, tsaka at least kailangan transparent kayo. Hindi ko nasasabihin in detail yung work na yon, pero gano'n yung nangyari. So feeling ko nung nagde-demand ako ng salary ng ganong amount, nilatagan niya ako ng work na wala naman talaga akong experience. So ewan ko kung power tripping yun or hindi ko alam kung anong trip niya. So, ayun lang guys. Share ko lang yung mga pwede nyong ma-encounter dito sa Canada sa paghahanap ng work. Basta, ang pinaka-importante dyan, sa simula pa lang linawin nyo na kung ano yung trabahong ina-applyan nyo. Tapos, kung contract ba yan, or magkano yung per hour, magkano yung annual sahod mo, kung may leave ba yan, kung may benefits ba yan, lalo yung benefits mahalaga yan. So, yun lang yung tips na gusto ko i-share sa inyo, tsaka yung experience ko sa mga Pilipinong bago pa lang din dito sa Canada katulad namin. So, ayun lang guys. Wala naman tayo masyadong gagawin ngayon. So, dito ko na lang din tatapusin yung video natin. So, mag-iingat kayo. Kita ulit tayo sa next video natin. Kasi, may gagawin pa ako. Okay? Yun lang guys. Peace out.